is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna lost in. I'm rushing through the sky. Sa pumili ng Tarot card, ito yung reading. Tingnan natin kung anong plano ng Diyos para sa inyo. I'm sensing safe for the future. So far, I feel like yung plano ng Diyos for you is actually be abundant in terms of money. I'm also sensing twin flame. Very interesting. I'm sensing that you're harvesting the fruits of your labor. Okay, as soon as you figure out everything, but there needs to be changes is also what I sense, and avoid to be an arrogant person. Kasi may tendency, di ba, pag na-achieve natin yung goals, minsan napupunta sa air yung ating pride, okay? So, iwasan yung ganun. Ngayon, i-clarify natin yung cards kasi if natutuparin ng Diyos yung kahilingan mo with regards sa money. Pero iwasan niya maging prideful. Okay, kaya pala kayo binigyan ng yaman, guys. Kasi one of your destined work here on earth is to provide money for the needy or to help the poor. Huwag niyo suluhin lahat yung money. Okay, so anyway, ito yung inyong card. So far with the open and 8, so I'm feeling na makakatapo kayo pag nagpa-browse sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So yung plano ng Panginoon for you is actually for you to have money so you can actually help others na nangangailangan ng pera. Ngayon, I feel na lapitin ka talaga ng mga tao nangangailangan ng tulong kasi ito yung iyong mission work dito sa mundong ito. And I'm not quite sure if you have received the signs of heaven about this, okay? Pero yung plano ng Panginoon for you is for you to do your mission work, okay? To provide abundance for the poor. Pero I'm feeling like with the loss here and this one, so I feel na makakatagpo kayo talaga ng maraming tao na may money issues, okay? Ang problema nga lang, guys, is baka defensive kayo na ayaw nyo silang bigyan ng inyong blessing kasi gusto mo sana sila na ayusin nila yung kanilang buhay na mag-isa nila. Parang ganun ba yung energy? So, anyway, God is really definitely helping you to actually what they call this, so actually help others, to be honest, kasi balance ka na sa iyong money, okay, ganun din siguro sa iyong love life, okay, yung problema mo lang dito is yung iyong mission work. So, yung plano ng Diyos, if ever you're single, magkaroon ka ng partner, so you can see here, na balance, na talagang swak sa'yo, but at the same time, God is really wanting to help the poor. So, you're really destined to help the poor, okay? So, ito yung bagay na siguro ayaw nyong gawin, pero tinatawag kayo ng Diyos na kailangan mong tumulong. Maybe what's going on here is that nagkakaroon ka rin siguro ng trabaho na nakabase din sa pagtutulong or pagsuserve. Kasi train na kayo ng Panginoon in order for you to be able to do your mission work, okay? So, I'm feeling with this one, na ito rin siguro iniisip mo kaya hindi ka nagbibigay na baka iwasan ka ng mga tao. Parang negative talaga yung thinking mo about sa pagtulong. Hesitant ka, but yet, God is wanting you to know na may dahilan kung ba't siya
ba't ka binigyan ng abundance? Yung dahilan niya is for you to provide to others. At saka, I feel na yung plano ng Diyos about you is definitely, He will be one of the workers for Him. So, sana gampanan nyo yung mission nyo for God. Okay, and anyway, let's see what else do we have here. I feel like you may have issues with regards to your mind, so we have the Near. We also have the Breach in reverse. We also got our Gateway in reverse. We also have Poor in reverse. So, yung plano ng Panginoon, obviously, ay maging mayaman ka. Okay? So, you'll be able to reach out to others that really needs help. Okay, so ilalapit ka sa mga taong nangangailangan ng tulong. I feel na hindi nyo matatakasan tong calling nyo kasi patuloy na nakatra kayo ng mga tao na nangangailangan. And you don't have to fight these people. You also have this one in reverse and we also got this in either way. Ito'y malungkot guys, okay? Kapag tinakasan nyo tong mission nyo sa mundo, okay, yung mawawala dito is yung iyong love life. Okay, kasi maganda yung promise ng Panginoon. Ibibigyan ka niya ng love life, ibibigyan ka niya ng trabaho, lahat na, okay? Pero, pag hindi mo kinampanan yung mission mo, yung mga bagay-bagay na meron ka, kagaya ng love life, trabaho, pera, mawawala yan lahat. So, make sure guys that you're really doing your mission work on earth and acknowledge na yung blessing mo ay syempre galing yan sa ating Panginoon. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. I feel like basahin nyo, baka may mangyari to the point na matatauhan ka. Why is it very important for you to help? Kasi baka iba nga sa inyo ay hesitant to help others. So, sana mag-i-open kayo sa pagbibigay. Kasi guys, okay, hindi maganda yung nafe-feel ko talaga na karma. Siguro meron kayong dinatulungan and then yung mangyari sa inyo is kung ano yung napagdaanan niya, pagdadaanan mo rin in order for you to know how much important it is for you to help others. So, yun ang pabutin sa ganun. Guys, please help others. I feel na parang karma yung energy natin dito. Another dimension to me. Tsaka huwag niyong baliwalain yung mission niyo sa mundo, guys. Kasi pagdating ng panahon, ito rin yung dahilan ba't takot yung mga tao sa, syempre, kamatayan because they're aware they didn't do their mission work on earth. Kulang sila ng action, okay, with regards sa spirituality. So, sana hanggang may kaya kayo, guys, please gawin niyo yung mission niyo. Kasi feeling ko naman kaya nyo guys at I feel na kailangan nyo rin matuto magtipid at saka mag-ipon din, okay? Kaya rin siguro hirap kayo magbigay dahil din siguro wala kayong savings o kaya nalulusta nyo yung mga pera nyo sa sarili nyo. So, yung gawin nyo guys, kada makakakuha kayo ng money, some example, kung sweldo nyo, maglagay kayo ng, let's say, 10%. Pwede nyo palakihin like 20%. Basta ilaan nyo yung porsyento para sa charity, para sa Panginoon. Okay, para safe na nagagampanan nyo yung mission nyo. Kasi yung tendency kasi, kaya hirap yung mga tao maglabas ng pera sa mga nangangailangan. Kasi first of all, wala silang ilagay na pera for that. So, basically, kung magbibigay man yung mga tao na walang pinaglaanan ng pera for that, matatouch yung savings, of course, diba? Or yung pera niyong panggasto. So, sana matuto kayo na maglaan ng pera for charity work. Para na rin yan nagbibigay sa Diyos, kaya ini-slash ko yan to God as well. Okay?
So anyway, yun nga, maging wealthy ka, tsaka magkakaroon ka ng relasyon. Pero guys, makita kasi ng mga tao na may pera ka to actually help others. So kaya nangyari dito is lapitin ka ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Ito yung malungkot guys. So kapag hindi mo ginawa yung mission mo, matatanggal yung love life mo. At saka kung ano man ang pinagkalob sa'yo ng Diyos. See? Kasi may lalapit ng mga tao na nangangailangan ng tulong. So, yun nga, magsisisi ka kapag hindi mo ginawa yung mission mo. Kasi I feel na kung sakali man magkakajowa kayo after this, that person will be very controlling to you, manipulative to the point na hindi nyo na ma-achieve yung gusto nyong ma-achieve. At saka back to zero kayo with regards sa money uli. So I feel like you're being called on by the divine to be in this loving energy. Kasi sa ngayon, nangyayari is baka ganito kayo, umiiwas kayo magbigay, nilalabanan nyo, nakikipag-away ka, okay, baka sinasabihan mo pa ng kung ano-ano yung mga tao. So, yung gusto nilang sabihin sa inyo, okay, yung plano ng Diyos talaga, bigyan ka ng wealth. Not because to help yourself only, but you also have to help others. Tsaka, I feel na matuto kayo na maging simple lang yung buhay. Kasi I'm sensing na may parating din na kamalasan dito with regards sa pera. Magsisimula uli kayo sa wala. Okay, hanggang di kayo nagbabago, yun ang nabanggit sa akin ng mga anghel. So, plano ng Panginoon is actually make you somebody who will work for Him, na magbigay sa may hirap. Pero remember, kapag di nyo nagampanan to, talagang malaking karma yung marireceive mo. So, sana ngayon pa lang, matuto na kayo magbigay sa iba. Okay, so anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na radio card, ito niya reading. I'm sensing invest on the right way. So far naman, I feel na balance naman yung iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. Pero, yung problema dito guys, madalas ubos yung money. Okay, pero tingnan natin kung ba't ganyan. So, sabi ng Panginoon, huwag kang ma-involve sa mga masasamang bagay like addiction. Kasi nasumisira ng iyong finances, okay? Sumiwas kayo sa masamang bisyo. Ngayon, i-clarify natin yung cards. Another dimension. Okay, speaking of parang travel, okay, may sasakyan na dumaan. Okay, baka ito naman sa inyo, yung pera ay nalalaan nyo sa pagta-travel. Pero I really feel here na mag-ingat is what I sense. So, tingnan natin yung plano ng Panginoon for you. Okay, to be honest with you, maganda si career. Okay? Siguro magaling din kayo magtayo ng negosyo kasi marami kayo natutunan sa buhay. Pero yung problem natin dito is may dahilan kung bakit mabilisin maubos yung pera kahit na sabihin natin na meron kayong negosyo, may career kayo maganda. Okay? But I really sense that God is urging you to ask for forgiveness kung sakali man nalagay mo yung pera sa mali.
I feel ibang pakiramdam dito is parang kayo yung kadugtong na number 1, okay? So, yung plano ng Diyos para sa inyo is basically maging close ka sa mga nangangailangan is what I sense here. At saka wag kang maging hater na mga kaibigan mo, kamag-anak, dimension. You really have to be supportive and loving energy. Okay? So, iwasan nyo yung addiction kasi dahil sa addiction na yan, okay, or something that's holding you back, actually, yun yung dahilan ba't nauubos yung pera. I think that the money should be for helping your family. Because I feel like God is wanting you to learn how to love others, especially your family members. Ngayon, ito yung marirealize mo rin. So, ito yung malungkot, guys. Kasi, kapag waldas kayo, di kayo nagsasave ng pera, pansinin nyo, habulin kayo ng kamalasan, which means mapipilitan kayo to put the money there. Okay? So, ito rin yung dahilan kung bakit, minsan, nagkakaroon ka ng realization, nabebenta mo yung mga bagay. Example, kung mahilig ka magkolekta, nabebenta mo yung kinokollect mo rin kasi kailangan mo ng pera for these things. I feel na kaya nangyari yung mga bagay-bagay na yan because you are learning to actually save money for emergency purpose. At hindi lang yun, para ka rin makatulong sa iyong pamilya. So, anyway, this is the thing here. So, yung plano ng Panginoon for you is to be caring person at saka maging madasalin ka rin sa Kanya at maging authentic ka. So, gustong sabihin din ng Panginoon na basically sa mga dahilan na to, na hindi ka ganito, kaya nangyari sa papaaway ka. Okay? So, suggestion ko lang guys, okay, everyday, i-pray nyo yung prayer ni Mother Teresa. Kasi makakatulong yan, lalo na I feel na yung energy nyo madalas ay crampy. Okay? So, makakatulong yan kasi by you praying that prayer, magkakaroon ka ng presensya ng Panginoon. To be honest with you, para malayo ka sa mga negativity. At saka, pray ka rin kay God in order for you to actually invest on the right things. Tuwing mamimili ka example, pray ka kay God to help you to budget your money. Malaking tulong yan, okay? Tsaka, hindi lang yun. Okay, ask the divine to teach you how to care for others and how to be authentic. Kasi dahil sa mga bagay-bagay na negative, kaya madalas kang mapaaway. So anyway, next that we have is this one. So ito yung malungkot guys, okay? Kasi I feel like with this voice here, so maraming pagkakataon na siguro na napagsabihan ka about sa paglustay mo ng pera. Okay? So I'm sensing na darating ang panahon na magiging tama yung mga tao na pinadala ng Diyos para matauhan ka. Kasi darating yung time na magiging ganito ka, na mawalan ka ng pera. I'm sensing na gusto sana sabihin ng Panginoon na huwag mo siyang i-hate. Gusto sana i-point ng Panginoon dito na on your end, you should have saved the money rather than buy something that you don't really need, okay? Tsaka gusto ni God na i-remind ka na He is sending you people that will remind you about your spending, okay? So, anyway, ito yung good news for you, okay? So, yung plano ng Panginoon, definitely, gawin yung stable yung iyong buhay at saka ma-reach mo yung goals and dreams mo. But before all of this, okay, God is wanting you to save money, to learn how to handle it properly, to let go of I feel like addictive tendencies, lalo na sa pagkokolekta, mga masasamang bisyo. So, umiwas ka doon. Kasi, with regards sa card na to, I will just read this intuitively na mabilis din yung ubos ng pera. Okay, kapag naging greedy ka na with regards sa addiction. So, iwasan nyo yung masamang bisyo. So, anyway, something that's holding you back from being successful and wealthy.
So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we got the greed. Okay, kakasabi ko lang ng greed. And we also got the faith. And we also got the out in reverse. Okay? So, I'm sensing you're being called on by heaven to let go of the greed. Pero I feel na pinapahawakan niyo to, to be honest with you. Kasi may potential ka naman na maging balance yung buhay mo, to be honest with you. So far naman, nag-grant naman ni God yung wish mo na may trabaho ka, may pera ka, and so on. So ngayon, tuturuan ka niya naman kung paano ilagay yung pera sa tama. We have the wind in reverse. We also got our sense of days has changed, but it's in reverse. So, ito yung malungkot, guys, kasi until now, maybe hindi mo padama yung success, okay? Kasi God is wanting you to know na because of you, having this kind of negative attitude or can be negative addictions, mangyari is syempre, mawawala yung pera, hindi ka magiging winner, diba? Lagi kang may losses, lagi kang may utang. So, iwasan nyo yung utang. Okay? Make sure to invest on the right things. So, we got a beautiful in either way. And we also got space. So, wag kang waldas, guys. At saka need mo ng space. Maybe meron ka mga tao sa inyong buhay na talagang bad influence. Okay, nakita mo naman dito. So, umiwas ka rin sa mga taong bad influence sa iyong buhay. Tsaka, as far as you observe, okay, I will just give you an example. Kung wari guys, parte kayo ng isang grupo na mga nangongolekta, pansinin nyo lagi may away doon. Yung rason kasi niyan guys, kasi hindi magandang mangolekta ng mangolekta. Kasi mangyari niyan is cycle na yan. Na hindi ka nakokontento kung nung meron ka, bili ka ng bili. Okay, instead na i-save mo yung money. So, gusto sana yung point out ni God, kaya may mga away doon. Kasi inaalis ang Diyos yung mga tao sa ganong larangan. Okay? Gusto ni God na ilagay yung pera sana sa tamang bagay. So, sana maunawaan mo rin kung bakit madalas din ito sa iyong buhay. Okay? Yung mga away na yan. Ngayon, tinan natin kung ano pang meron. So far naman, na-sense ko rin na parang pinipigilan ng Diyos yung connection mo with regards to the wrong person. Kasi nasa-sense ko rin yung blockage with regards sa throat. So, gusto lumabas. So, let this be. So, this is in reverse. Okay? So, I feel na yung balak ng Panginoon ay magpadala ng tao. Kasi nakita mo naman with the voice here. Magpadala ng mga tao na pilit kang ipapakita sa'yo kung anong problema sa iyong buhay. Pero I feel here, syempre masakit na mga salita yun. Pero I feel na that is what you really need to hear para matauhan ka. Kasi maybe your mind is distorted with regards sa materialistic things or addiction even. So anyway, yung plano ng Diyos ay ilayo ka sa mga maling bagay so that you will have this blessing coming in. Kasi remember, kung I will just give you an example again, okay? Imagine kung kumwari pagpapasok yung sweldo mo, bibili ka kaagad ng collection. Do you think God will give you 100% of your blessings? Of course not, because of the reason na ilalagay mo uli yung pera sa mali. So sana maunawaan mo rin ng Diyos kung bakit minsan may blessing blockage ka dahil ayaw ni God na wadasin mo lahat ng biyaya for you doon sa maling bagay. So that's why some of you really need to learn how to ask for forgiveness to God, especially kung nalagay mo sa maling bagay yung pera, okay? So, yung gusto rin sabihin ng Panginoon na ilalayo ka niya sa mga tao na dinidistort ka or ini-influensyahan ka na to be into that addiction or collection or bisyo, kung ano man yan.
Okay? At saka, if ikaiiyak mo to, kasi you kinda like feel na ito yung iyong team, ito yung iyong grupo, pero hindi kasi maganda magstay ka dyan forever. Kasi ito yung rason na naubos yung pera mo, yung yaman mo. Sana pantulong mo sa mahirap, pero nag-end up na pambili ng mga bagay na hindi importante. So, God is wanting you to know what you're holding on tightly, addiction, collection, it's something na negative, tukso. So, dapat layuan mo yan kasi hindi ang plano ng Panginoon for you. Plano ng Panginoon na sana maalis ka sa mga ganitong bagay in order to open new doors towards the opportunities and blessing coming in. So, I feel here talaga, plano ng Diyos is malayo ka sa negatibong mga bagay-bagay. So, I hope that you overcome it. Tsaka, yung suggestion ko lang, pwede kayo manood ng videos kung paano ka ma-help, ma-let go yung ganitong mga bagay. I will suggest, pray to God. Okay? Pray to God to help you save money. Pray to God to make you wise. Okay? At saka declutter rin, pwede. Kasi baka marami kang gamit sa bahay dahilan niya minsan kung bakit yung thoughts mo ay distorted din. So, sana magbawas ka ng gamit sa bahay in order for you to have a stable mindset, okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng Lagus card, ito niyo reading. Tingnan natin kung anong plano ng Diyos para sa inyo. I don't know why, pero na-sense ko money problems. Kung patuloy kayo naglulustay ng inyong pera. Actually, napansin ko most of the files are about money. Very interesting. Baka yun kasi yung distorted with regards sa mga tao sa ngayon. Lalo na guys, kakaroon ng issue yung ating economy. So, I just hope that you're learning how to save and invest on the right things. So, anyway, let's clarify. I feel like balak ng Panginoon for you is to be focused on work only and avoid judging others or masyadong nakafocus ka sa iba siguro. Kaya sinasabihan ka ng Diyos, focus ka na lang sa work mo. Kasi yun yung gusto ng Panginoon na mangyari for you. I feel like you will be busy as well, to be honest with you. So anyway, tingnan natin kung ano yung plano ng Diyos for you. So, I feel here, yung gusto sana sabihin ng Panginoon na umiwas ka na masyadong maging mapagmalaki about yourself. Kasi by you being so expressive, may tendency na baka i-curse ka ng mga tao na may inggit sa'yo. And so far, that's the reason why God is really wanting you to focus on your work only and not about pleasing people in social media. Kasi ito rin yung dahilan kung ba't ka nagkakaroon ng problem. Maybe because of the reason na gusto mo talaga mag-posting. Okay? At saka, yun nga, binigyan ka ng work ng Panginoon in order for you to focus on that rather than to always posting and posting. Yung di rin na gusto ng Panginoon is maybe you're posting something na hindi naman makatotohanan. So, avoid being dishonest, okay? Tsaka, because of your posting, nagkakaroon ka ng kasalanan. So, sana matuto ka na lang maging introvert. At tsaka, knows na may mga tao na hindi masaya para sa'yo. So, may mga tao naman na na-attract sa mga pinopost mo. Pero God is reminding you that there are haters that wants your downfall.
Okay? So far, kung may mga blessing ka, yung gusto sana ng Panginoon ay ilihim mo to. Kasi sa oras na magpo-post ka, baka may tao na gumagawa na something nasty behind the scenes and you're not aware about it. Okay? Baka kinukulam ka na pala. So anyway, yung plano ng Diyos for you is definitely you being successful with regards sa money. At saka I really sense na malungkot ang Panginoon sa energy na to. The main reason is maybe ito yung nangyayari na kada may na-achieve ka, napaka-pride mo, pinopost mo. So ito yung dapat mong iwasan kasi hindi naman to kasama sa plano ng Diyos. So really divinely guided to actually be introvert. Kasi by you showing off, mabilis ka manakawan. I will just give you an example. What if, whenever you go out, you wear expensive things, you have expensive phones, syempre takaw-nakaw ka. Kasi mapapansin ng iba na mayaman ka, so baka ikaw yung punteryahin na magdanakaw. So sana learn to be somebody who's simple and not prideful. Next that we have is this one. So, yung balak talaga ng Panginoon is pagkalooban ka ng biyaya. Tsaka, I'm sensing na sinasagot naman ng Diyos yung prayers mo. Pero yun nga lang, maging introvert ka guys. Huwag kang magmayabang. Kasi prone ka sa mga taong may inggit. Okay? Prone ka rin sa mga tao na nagsasamantala dahil nakita niya na mayaman ka. So, you have the Lagos card. So, it just mean na ito siguro yung nangyayari. Kala mo siguro everyone is happy for you. But, God is really reminding you na may mga tao talaga na hindi mabuti sa paligid. At saka, to be honest with you, just observe, okay? Kasi, iba kasi yung buhay ng expressive sa introvert, to be honest with you. Actually, lapitin ka talaga ng kamalasan kapag marami rin mga tao yung naiinggit sa'yo kasi they're sending you negativity, negative energies, which will push you to actually have certain bad lucks in your life, okay? At hindi lang yun talagang masama yung epekto. Kung wari, nauusog yung mga projects mo, siguro pinapuso mo na bago mo gawin. So, kaya napapansin mo, mga projects mo, business, kung ano man yan, hindi natutuloy. Okay? Another dimension to me. So, iwasan yung mag-brag posting. Yan ang plano ng Diyos for you. Oo, maganda yung reading mo na binibigyan kanya ng mga bagay-bagay. But on your end, please avoid being a brag poster. Okay, tsaka wag niyong daanin sa ulo niyo yung inyong achievement kasi you do have a tendency to do that. And live a simple life. You know, para hindi kayo malasin at habulin ng mga taong magdanakaw. So you have the clothes in reverse. We also have this castle in either way. We also have the use here. So I'm sensing as well guys na may mga tao sa inyong paligid na baka users. Okay? So I think you're actually open to others, to be honest with you, kahit yung mga tao na negative. So I'm sensing like you are in this way na you're learning how to discover people that are greedy, that are bad to you. And you need to learn how to close the doors. Kasi maybe you assume that you should be close to everyone. Pero may mga dahilan kasi kung ba't nalalayo ka sa mga tao. Kasi guys, yung ibang mga tao ay hindi nakakabuti for you. So, yun yung dapat mo ma-realize. So, we have the 4 in either way. We also have this treasure in reverse. So, siguro rin na-observe mo na madalas kami na malas with regards sa stability. See, you question about it. The main reason is many people are putting negativity on whatever that you're doing. So, learn how to be introvert. At saka, masanay kayo wag magpo-posting. Suggestion ko lang, try nyo. Gumawa na lang kayo ng bagong account. Okay? At dun ilagay lahat ng gusto nyo i-post. Wala kayong friend doon. Okay? Para masanay kayo.
So anyway, we got the land here, and we also got the near. So, gawin yung private lahat ng nangyayari sa inyong buhay. So, we got the judgment in reverse, and we also got the boss in either way. So, I have a feeling here na yung di mo nakikita clearly is meron tao sa iyong buhay na very manipulative, na gusto niya siya lang yung boss at siya lang yung angat. At itong tao na to, maybe this person is somebody who's cursing or even distorting your life. As you can see here, baka nagkakalat din siya ng chismis para mapabagsak kayo kasi target niya dito is yung iyong stability. Okay, kasi ayaw kanyang umangat. So, sa ngayon, yung plano ng Diyos for you is actually you learning. Learning how to be introvert. And actually, you also need to pray to God to actually give you realization kung sino itong negative na tao sa inyong buhay na nagtatry na i-distort ka with regard sa iyong career. So, anyway, tignan natin kung ano pang meron. Another dimension to me. I feel like God gives you a lot of money in order for you to help others. Yeah, you do have a calling. Another dimension. So, sa ngayon siguro you're learning how to be humble. Okay? And marami kasi messages dito. I feel na naiyak kayo. Okay? Sa mga sinasabi dito sa reading. So, I just hope na you change. It's for the best kasi yun talaga yung plano ng Diyos for you is to have this life of I really feel emotional fulfillment pero I'm sensing right now na naiiyak ka kasi maraming mga kamalasan nangyayari sa iyong buhay. Kasi guys, as I told you, may tao talaga na naglalagay ng negativity sa ginagawa mo. Kaya napapansin mo, kada may gagawin ka, nawawala yun. Kung ano man yung proud ka. See? Kasi dapat mong gawin dito, iwasan mo yung pagbabrag posting. Okay? Tsaka, iwasan mo maging gahaman sa mga material na bagay. Maging humble ka. Para hindi ka maging takaw-nakaw. Nakita mo naman dito. Kasi nasasayang yung blessings na binigay sa iyo ng Diyos. So, yung gusto ng Panginoon na mangyari is matauhan ka sa mga nangyayari sa iyong buhay at itigil mo yung bad habit of being an extrovert. So, anyway, tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong to kasi nakita naman natin na meron tao sa iyong buhay na gusto kanya na hindi maging boss, okay? Or ayaw kanya maging successful. So, I feel like the truth will come out one day about this person, okay? I feel like they're more likely like a distorted, I feel like feminine, okay? And less is masculine. So, ibig sabihin nun, guys, okay? Sa mga nanonood ngayon, babae, yung may ganitong ugali. Tapos, about how many % for masculine? Okay, 10% for masculine. So, take with resonates sa leave a dozen. At kung di nyo talaga kilala kung sino to, suggestion ko lang guys, pray kayo kay God. So, God will send you signs about whomever this is, okay? So, anyway, ang karma niya, wala siyang emotional fulfillment kasi iwan siya ng mga tao. I feel na yung karma rin niya is that hindi siya maging stable with regards sa kanyang pera. At kung sino man ang partner niya, pareho sila na may issue sa money, okay? At saka maghihiwalay silang dalawa. Hindi siya maging stability with regards sa money.
Okay, I feel na dahil doon, kaya hindi forever siya nandito sa trono, as you can see here. At saka yung karma rin niya, kung ano man na meron sa kanya, whether it's love life, whether it's career, job, business, whatever, is not something that is really meant for him or her. At sa kanyang reading, rinig tayo ng mga taho ng aso. So, ibig sabihin kasi nun, na may mga away na nangyayari sa kanyang buhay, kasi siya ay somebody na stubborn at ahas sa buhay ng mga tao. So, marami siyang burden na pinahawakan o mga problema sa buhay. Ngayon, yung kanyang mga biktima magkakaroon ng success, tsaka ng peace sa kanilang buhay. But yet, yung kailangan talaga nilang gawin is lumayo sa taong ito. Kasi kung sino man siya yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng negativity sa kanilang buhay. Isa sa kanyang karma, di siya maging stable or fulfilled sa kanyang pera, so you can see. At kung sino man ang kanyang binibiktima, may kita niya na nasa trono at siya ay hindi. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili naman ng card dito niyo reading, tingnan natin kung ang plano ng Diyos para sa inyo. I'm sensing that somebody is manifesting your downfall. I feel creativity is yung namumuno sa inyo sa ngayon. At saka trabaho kayo ng trabaho, which is good. So far naman, masaya yung energy mo kahit nasabihin natin na may tao na mamanifest ang downfall ninyo. Pero I feel here na guys, okay, the truth will come out one day. And I feel like I wanna congratulate you. I don't know why, pero yun na nasa sense ko. Anyway, tinan natin. Sa lahat ng pulse, parang yung energy nyo yung maganda. Okay? Or, may magandang mangyayari is what I sense. So far nakita mo naman sa cards nyo na maganda kahit yung mga kulay. Okay? Green, yellow, basta something na light. Okay? Ang ganda. Pero sana maging okay sa cards na to. Okay? So anyway, i-clarify natin. I feel na yung gusto ng Panginoon for you guys is maging busy kayo sa inyong work. At focus kayo dapat sa work ninyo. Tsaka huwag mo na lang pansinin yung mga tao na gusto kang pabagsakin. Kasi I will say guys, kung ano man ang ginagawa nila sa inyo, it doesn't work at all. I'm sensing as well na magkakaroon ka ng connections sa mga bagong tao sa inyong buhay. I feel na kung sino man yung distorted na taong nagmamanipula sa inyong career, I feel like this person will regret soon. Kasi kung ano man ang ginagawa niya sa inyo, it will definitely backfire on him or her. And I feel na napaparusahan na siya sa ginagawa niyang kalokohan. Another dimension. So, itong tao na ito nagsisinungaling sa social media na everything is well in their life, but all honesty, hindi nagiging okay yung kanyang buhay. Kasi na-sense ko talaga may blockage ako nararamdaman sa kanyang energy. So anyway, let's see about your reading. Wow, this is nice, okay? Yung plano ng Diyos para sa inyo is that someday you will get married. As you can see here. Kung sino man yung tao na papakasalan mo, this is somebody who's willing to express that they love you. Tsaka, ito talaga yung may guts sa sasabihin na papakasalan ka niya. Okay? Kasi minsan may mga tao nahihiya, diba? Anyway, that is good. Isa rin sa mangyayari sa iyong buhay na plano ng Diyos is maalis ka sa ganitong energy ng pag-aalala about your future. Kasi there will be definitely changes in your life at saka yung mawawala ka sa ganitong energy na malungkot.
Okay? I feel na brighter feels, honestly speaking. So, as I told you before, may tao sa inyong buhay na talagang pinipigilan yung glow up mo. Kasi itong tao na to napapansin niya na nare-reach mo na yung goal and dream mo. At hindi lang yun, guys. Confident ka pa sa ginagawa mo with regards sa inyong work. So, maganda nangyayari sa inyong buhay. So, plano ng Diyos is magkaroon ka ng mga tao sa paligid na talagang caring for you. I feel here na kung sino man yung mga tao ngayon, ipapadala man nila sa inyo yung pagmamahal at pag-aaruga. At hindi lang yun, swerte ka rin with regards sa money. As you can see here, someday you will be rich. Because I feel like people loving you is what I sense, which is very interesting. Siguro sa ngayon ganito yung energy ninyo. Okay? So, siguro alone kayo matagal, baka outcast kayo, wala talaga kayong kaibigan na nagkikare. So, yung plano ng Diyos for you is actually hindi ka na magiging mag-isa at hindi ka na magiging in poverty kasi magkakaroon ka ng connections na tutulong sa inyo tsaka mag-aalaga sa inyo. Lesson that we have is this one, wow, you will be desirable, guys. So, kung sakali man na kayo ay influencer, pwede rin sa kahit sa workplace nyo, trabaho, business, mamahalin kayo ng mga tao, tsaka magugustuhan nila yung gawa mo, to be honest. Ganun din sa negosyo, guys. And I'm sensing here, maganda yung strategy nyo, kasi you're definitely working in silence, as we can see here. Hindi kayo yung tipong tao na ipagmamalaki nyo agad, hindi nyo pa nagagawa, okay? So, I feel na dahil dito, okay, kaya kayo aangat kasi you're humble. It kinda like remind me of what's happening sa mga taong nauna. To be honest with you, naalala nyo ba yung verse na sinabi ng Diyos na yung nauuna ay nauhuli, yung nauhuli ay nauuna. So, I think na naranasan nyo nandun kayo sa huli. Tapos, yung plano ng Panginoon sa inyo is finally gagawin ka na niya nasa unahan. But remember, once that you achieve your goals and your dreams, remember to be humble. Stay on what you are, okay? Kasi I'm sensing may mga tao talaga na ganito yung energy. So, ito rin siguro yung dahilan kung ba't pinili nyo mag-introvert. Kasi maybe you used to tell what you're going through, okay? Tapos may mga tao na iinis, may mga tao na hindi kahit yung mga tao na wag makinig sa inyo and so on. I feel na simula nung nag-introvert kayo, saka kayo umasenso. Okay, so kung sakali man na hindi nyo pa nagagawa mag-introvert, okay, so gawin nyo guys kasi magiging start yan ng inyong pagbabago sa inyong buhay. So maybe some of you, you're connected with the number 3 pile. Kasi about naman dun tukol sa tao na nagbabrag posting, okay? So, you felt drawn to that. If you're into it, okay, siguro 2 pile yung nakuha mo. Ito kasi parang future na ni number 3 na naging maayos na yung kanyang buhay kasi natuto na siya maging introvert. So, yun nga, may narinig tayong aso sa paligid. So, I would say na hindi pa rin nagbabago yung tao na talagang nag-i-ill wish sa inyo. So, itong tao na to talaga, ginagawa niya is pinipilit niya yung mga tao na maging against sa inyo. I'm sensing na itong tao na to ay napaka-distorted, meron siyang evil entity within. That's the reason why this person did what they did. Pero I feel like with this authentic and goal, so gusto sana ng Panginoon na despite of you having haters, manatili ka lang na focus sa yung work and remember to be authentic. Ang ganda ng vibe mo guys, maraming orange na vibe dito. So, ibig sabihin lang nun guys na baka during this time, you're into creative work. So, push nyo lang yan guys kasi makaka-reach kayo ng gusto nyo marating. Okay?
So, yun nga, may nag-ill wish sa inyo na sana ay may masama mangyari sa inyo. Pero I don't see na nangyayari yan sa iyo kasi first of all, you're just focused on what you're doing. At saka, balance naman si career. At saka, kung malasin ka man, I feel na you will still be back to work. At saka, I'm sensing na parang pinapadama lang sa iyo ng Diyos yung strike kasi maybe God is kind of like wanting you to see na meron nangungulam sa inyo. Dapat mag-pray ka for your protection. Okay? And I feel na gusto nga ipalam sa inyo ng Diyos. So, kung sino man yung masamang tao na yan, hindi pa siya nagpabagong buhay. Sinisiraan ka niya sa mga tao. Okay, dahil lang authentic ka, dahil lang busy ka sa work mo, and so on. Pero darating din naman yung mga panahon na marirealize sa mga tao yung katotohanan. Okay? So, anyway, I feel here na yung dapat mong gawin dito, yung plano ng Diyos is focus ka lang sa work. Huwag kang mag-focus sa fighting your hater, okay? Kasi, syempre, kung maging hindi maganda yung reaction mo with regards sa yung hater, makakasira din yan ng iyong reputasyon. So, might as well yung gawin mo na lang, busy ka na lang sa work. Kung sakali may naglagay ng negative comment, i-block mo agad para hindi maka-apekto yan sa iyong reputasyon. Because as long as you're doing something that is definitely good and not something bad, hindi mo talaga deserve yung mga negativity na yan. So, might as well i-block nyo na lang yung mga negative na tao sa iyong buhay. Ganun din yung mga comments nila. So, we have this one, our gateway. And we also got, I feel like chillax energy, to be honest with you. So, yung plano ng Diyos is maging introvert ka. Okay, because you will go places once that you become an introvert. So, this one is in either way, yung wisdom. So, I think that before, maybe you're not really an introvert and God really wants you to be wiser next time around that you have a new opportunity. Apple of the eye is in reverse and we also got the use here. So, may tao na pumipigil ng inyong glow up para hindi kayo maging apple of the eye. So, maybe iba sa inyo ay influencer, maybe may negosyo kayo, or pwede rin na pwede kayo ma-promote sa inyong workplace. So, meron tao, maybe dun sa inyong work, na nagtatry talaga siya na sirain ka. Itong tao na to nagpa-play dirty siya, you know? Hindi naman dapat ganun. So, I feel na with this, here, the bird and the tea in reverse. Okay, this is good news for you guys. Kasi yung plano talaga ng Diyos is iiwasan ng mga tao yung chismis na hindi naman totoo about you. Which is nice. Okay, kaya napansin nyo sa inyong reading na nakaka-attract kayo ng mga tao sa iyong work. Kasi first of all, you're just being honest, you're not doing anything bad. At saka, remember, kung yung tao ay gawa ng masama, yan din kasi yung actually dahilan kung ba't lumalayo yung mga tao. Imagine mo na lang kung yung kaaway mo, wala na siyang ginawa kundi manira sa'yo at kung ano man. Siyempre, mga tao mapapagod na sila sa, paggarat ng taong ito. Tapos napapansin na lang nila na yung taong sinisirahan nila, wala namang ginagawa sa kanila, busy lang sa life nila. Okay? So, sino palagay mo yung pakikinggan ng mga tao? Siyempre, yung tao na walang ginagawang masama, diba? So, yun yung nangyayari. Kaya na-sense ko noong umpisa pa lang na kung sino yung may ginagawang kalokohan sa inyo behind the scenes, they will regret soon what they did to you because of the reason na marami mga taong mas maniniwala sa'yo kaysa sa taong yan. So, hindi mo na kailangan explain mo yung sarili mo sa mga chismis nila. All you have to do is be silent, do you. Okay? Kasi mapapansin yan ng mga tao na busy ka lang naman mag-work at wala kang ginagawang masama. So, I feel like some of you will gain following, okay, new people in your life. Anyway, let's see what else do we have here. And I really sense a lot of hate energy, so
I'm not sure about your hater kasi parang nafe-feel ko sa hater mo isang tao lang eh. Okay? Kaya hindi ka dapat mag-alala guys. Okay? Sa hater na yan. Kaya lang siguro dumadami si hater kasi marami siya na impluwensya ng mga tao na maging against sa'yo. Pero to be honest with you, okay, mapapansin din naman ng mga tao, wala kang ginagawang masama. Okay? So anyway, ito yung cards. Alright? So, I was saying na yung plano sa'yo ng Diyos ay magkaroon ka ng stable income. I feel na sa umpisa lang yung mahirap na matagal yung dating ng pera, pero darating din ang panahon na magkakamtan mo rin yung stability. Ibasahin nyo kaya ganito yung nangyayari sa yung pera na matagal kasi baka naman nag-i-start pa lang kayo ng negosyo. Okay, or pwedeng let's say following, okay, or pwede nag-start pa lang kayo sa work. So, kaya ganito, pero darating ang future na mas malaki na yung income mo kaysa dito sa ganitong energy. Ngayon, gustong sabihin ng Panginoon na manatili ka mabuti despite of people trying to bring you down. To be honest, yung gawin mo na lang talaga, i-block mo yung mga masasamang tao sa inyong buhay para hindi ka ma-distort. Kasi basta nyo maganda talaga yung focus nyo sa work. So, sana manatili kang focus sa work ninyo. And I feel like kung sino man yung may gawa ng kalokohan sa inyo, I think this is somebody na kakompetensya nyo sa work. Baka pareho kayo ng negosyo, pareho kayo ng what we call this topic ng following can be or pwede rin na gusto niya ma-promote, pero I will say whatever this person is doing to you, it will backfire on him or her. Kasi marirealize sa mga tao na masama tong tao na to kasi pinipilit niya yung mga tao na maging against sa somebody na busy lang naman sa pagtatrabaho. So, tingnan naman natin kung ano yung karma ng taong ito na pinipilit kayong pabagsakin. Nagsasin marami siyang ahas sa kanyang buhay. At napapalibutan siya ng mga tao na ibebetray siya someday. Another dimension, I feel na this could be people na nahikayat niya na siraan ka or sirain yung buhay mo. Okay? So, anyway, tingnan natin kung ano meron. So, yung karma niya, definitely na pinipigilan ka niya sa career mo. So, natamaan siya with regards sa career. Kaya yung money niya, hindi yan stable at saka ganun din yung kanyang love life. Baka kasi ginagawa ng taong ito, wala na siyang inatupag kundi manira sa inyo. So, yung nangyayari sa kanyang buhay, may career siya, meron din love life siguro. So, yung mga bagay na meron siya, mawawala yan sa kanya. At saka hindi lang yun, yung mga tao, parang makikita nila na wala na siyang ginawa kundi manira. So, iiwas sa kanya yung mga tao. Okay? So, anyway, rin sa kanyang karma, hindi ka maapektuhan ng mga ginagawa niya behind the scenes. If you're not really aware what this person is doing, God will show you what's going on, okay? Kasi lalabas ang katotohanan. At saka dahil sa katotohanan na yan, na siya ay naninira at wala ka namang ginagawang masama or kalokohan, mangyari niyan is yung mga tao na naniwala sa kanya noon, babaliktad sa kanya. Okay? I feel na iba sa kanila ay nagagalit at saka yung mga tao ay buo na yung isipan na naiwasan yung taong ito. So, dahil sa katotohanan, wala nang gustong makinig sa kanya. At saka dahil doon, malasin siya sa career, baka matanggal siya sa trabaho, baka yung influence niya ay bumaba, and so on. So, lalayo yung mga tao sa kanya. So, yun yung kanyang karma. Kaya pagsisisihan niya talaga na sinira niya yung iyong career kasi yung career niya naman yung nasira. Okay, tsaka hindi lang yun, nilayuan siya ng mga tao, nasira yung kanyang reputasyon. So, that's it guys, and God bless all of you.